Alam niyo po, nalulungkot po talaga ako pag nagbabasa po ako ng mga nagpapakonsulta po sa akin, lalong-lalo na po yung mga kabataan. Ang dami ko pong nababasa doon na yung mga anak nila, ilang buwan nang may sakit, papalit-palit na po ng mga antibiotics ay hindi pa rin po gumagaling. Same din po ng mga adults, no? Ang dami po dyan. Ayaw nang gumaling. Kung ano-ano na yung mga pinag-iinom na mga gamot, ayaw pa din gumaling. Bakit nga ba hindi na tayo gumagaling? Alam niyo po ba na yung first line of defense ng atin pong katawan ay yung tinatawag po natin na gut microbiome. Ito po yung mga good bacteria na nandyan po sa ating bituka. Alam niyo po ba na mas marami po yung mga yan kaysa doon sa mga selula ng atin pong katawan? Kailangan po natin proteksyonan yan. Kasi unang function po ng ating mga good bacteria na yan ay para proteksyonan po yung ating immune system. Tinitrain po niya yung ating immune system po na labanan po itong mga harmful bacteria at piniprevent niya po yung mga tinatawag na immune responses. Kaya siguro tumataas din yung mga incidence po ng autoimmune diseases dahil nga sinisira po natin yung ating gut microbiome na yan. At yung pangalawang function po ng atin pong mga good bacteria na yan, sila po ang nagda-digest nito mga complex na mga pagkain po. Nang sa ganon, yung mga sustansya ng mga pagkain na yan, katulad na lang halimbawa ng vitamins, minerals, amino acids, fatty acids at kung ano-ano pa ay mapakinabangan at maabsorb po ng ating pong katawan. At yung pangatlo po, itong ating gut microbiome po. Nagsiserve po ito as parang harang. Kung mas marami po yung ating good bacteria, hinaharangan po nito yung pagpasok po ng mga bad bacteria sa loob po ng ating katawan. Meron po kasi itong ating bituka na para pong mga butas. Kung mas marami po sila, doon po sila naglalagay doon po sa mga butas-butas na yan. Nang sa ganon po ay hindi po makapasok po itong mga bad bacteria. Kaya nagko-compete po sila sa space at nagko-compete din po sila sa sustansya. Kaya kung mas marami po tayong bad kaysa good, doon po talaga tayo nagkakaroon ng napakarami pong problema. According po sa research, ay pwede po tayong magkaroon ng iba't ibang klaseng sakit. Kasama na po dyan yung autoimmune diseases, mga inflammatory diseases ng bituka po natin, pati mga chronic diseases, obesity, cancer, at kung ano-ano pa. At ano ba yung mga ginagawa po natin na nakakasira po ng ating gut microbiome? Number 1 na po dyan, yung walang pakundangan po nating pag-inom ng mga antibiotics na yan. Sinasabi ko na nga noon pa na kung tayo po ay may lagnat, huwag po natin kaagad painumin ng mga antibiotics yung ating mga anak at kahit na po tayo. Kasi nga, yung cause po ng lagnat na yan, 90% of the time ay hindi po bacteria, kung hindi virus. Ang virus po ay hindi po napapatay ng antibiotics. Hindi po kailangan bigyan ng antibiotics pag virus po ang sakit. Kusa kasi po itong nawawala, itong mga virus na ito. Basta malakas lang po yung ating immune system. Yung pangalawang dahilan po, yung pag-inom din po natin ng mga tinatawag na mga pain relievers, isa pa po yan. At saka yung iba pa po mga klaseng gamot. Katulad na lang halimbawa ng mga anti-cancer agents, yung mga matatapang talaga ng mga gamot, naku yun. Yun ang mga culprit kung bakit nasisira po yung ating mga gut microbiome. At syempre po, nandyan po yung ating mga lifestyle. Yung ating mga kinakain na mga acidic din. Na pinapatay nga yung ating gut microbiome na yan. Yung mga soda, ayan, isa pa po yan. Siyempre, yung paninigarilyo. Kaya ako po, yung aking panggagamot po ay napakasimple lang. Ina-alkalinize ko lang po yung katawan po nang sa ganon, itong mga good bacteria ay tutubo po ulit at proteksyonan po yung ating katawan. Ganon lang po kasimple. Anong gagawin po natin para maging healthy po yung ating pong katawan? Number 1, kumain po tayo ng mas maraming alkaline food. Uminom po tayo ng
alkaline na mga inumin. At yung pangatlo, inom po tayo ng mga alkaline na mga food supplements. At sigurado po ako, you will regain your health back.